Baka sa isayang araw na naman, mahigit 100 mandirigma ng MILF kasi ang balik na sa buhay sibilyan. Kasabay ng pag-turnover nila ng mga armas. May panawagan pa ang Pangulo para madagdagan ang mga yan. Saksi si Joseph Morong. Ang all-out war ng ikinasa ni dating Pangulong Joseph Estrada laban sa MILF, isa lamang sa napakaraming hinarap, hindi lamang ng grupo kundi ng mga kapatid nating Muslim na naniniwalang dapat nakikinabang sila sa yaman ng Mindanao na kanilang tirahan. Sa kabila ng dami ng mga namatay, nasugatan at naapektuhan ng all-out war, nagpatuloy ang mga labanan. Pero kanina, ang 145 miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF ng MILF, dinakomisyon na sa isang seremonya sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Ibig sabihin, hindi nagagamit ng armas at balik na sila sa buhay sibilyan. Bilang panimula, binigyan sila ng tig 25,000 pesos at ng PhilHealth card. Magiging business ako, for example, kasi yun ang napag-aralan ko. Kasabay niya ng voluntaryong pag-turnover nila ng 75 high-powered at cruiser firearms. Bagay na sa kasaysayan ng Pilipinas ay ngayon pa lamang ginawa ng isang armadong grupo. Ayaw na namin ng gera. Gusto namin pang magandahan. Ano po yung inaasahan nyo dito? Inaasahan? Magandang buhay. Tahimik na buhay? Oo. Tahimik na. Ang mga kapatid nating Moro ay nangako at ito ang prueba ng kanilang katapatan sa ating harapan. Kusang loob pong inilatag ng ating mga kapatid ang kanilang armas. Alinsunod sa nakasunduan, hindi sa gobyerno kundi sa Independent Decommissioning Body o IDB, ibinigay ang mga armas na ininspeksyon ng Pangulo at ni MILF Chief Alhaj Murad. They are functional. They will not be, of course, used anymore. It's beyond use. But, you can kill people with those weapons. Ang mga baril na ito ay hindi ito-turnover sa gobyerno kundi sa IDB na isang third party na mangangalaga sa isang secure na arms storage facility na ilalagay sa Camp Abu Bakar o mas kilala ngayon sa Camp Iranon. Malit lamang na bahagi ng hanggang 15,000 pwersa ng MILF ang sumailalim sa ceremonial decommissioning. Pero lahat sila ay sasailalim dyan kung matapos na ang prosesong pangkapayapaan na mahalagang bahagi ang pagpasa ng Bangsamoro Basic Law sa Kamara at Senado. Muli ang ipinanawagan ng Pangulo. Kung may 10 hakbang para lubusang magkalapit at ginawa na nila ang 9.5 hakbang, ipagkakait mo pa ba yung natitirang kalahating hakbang? Ang Moro National Liberation Front o MNLF na dati na rin nakapagkasunod sa gobyerno, duda sa ginawang decommissioning. We have our serious doubts whether the whole of the arms, lahat-lahat ng arms i-surrender yan. Pero para sa Dean ng UP Islamic Studies, si Professor Julkipli Wadi, ipinapakita ng decommissioning na handa raw ang MILF na ituloy ang peace process kahit sa mga susunod na administrasyon. Sinasabi ng MILF, okay, sinusunod namin kung ano yung mga napagkasunduan natin. Mula rito sa Maguindanao, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.